Humahagupit ang ulan sa baryo ng San Isidro na tila may sariling galit ang langit. Ang hangin ay sumisipol sa pagitan ng mga puno ng niyog at ang makipot na daan patungo sa bukirin ay nagmistulang ilog ng putik. Sa ganitong mga gabi, karamihan sa mga magsasaka ay nakasiksik na sa loob ng kanilang mga kubo, nakabalot sa kumot, tahimik na naghihintay na humupa ang bagyo. Ngunit si Kulas ay wala sa loob ng kanyang bahay. Basang-basa ang kanyang kamiseta habang pilit niyang tinatakpan ng lumang salakot ang ulo. Hawak niya ang isang gaserang lampara na halos tangayin ng hangin. Hindi siya mapalagay. Buong hapon pa lamang ay may kakaiba na siyang pakiramdam. Parang may nagmamasid sa kanyang bukirin. Baka baboy ramo na naman, bulong niya sa sarili. Hindi ito ang unang pagkakataon na may gumulo sa kanyang pananim. Ngunit ngayong gabi, iba ang bigat ng hangin. Parang may kung anong lihim na nakasabit sa bawat patak ng ulan. Pagdating niya sa pilapil, biglang kumislap ang kidlat. At doon niya ito nakita. Sa gitna ng putikang pilapil, may maliit na liwanag na kumikislap. Mahina ngunit malinaw. Napakunot ang noo ni Kulas. Inangat niya ang lampara at dahan-dahang lumapit. Ano yon? Habang papalapit siya, mas luminaw ang kanyang nakita. Isang sanggol. Ngunit hindi ito karaniwang sanggol. Ang balat nito ay tila may banayad na kislap, parang nababalutan ng hamog na tinamaan ng buwan. Nakabalot ito sa manipis na dahon ng saging, at kahit malakas ang ulan, tila hindi ito nababasa. Ang mga mata nito ay nakadilat, malalim, maitim, at tila mas matanda pa kaysa sa isang bagong silang. Napaatras si Kulas. Diyos ko! Bago pa siya makalapit ng tuluyan, may narinig siyang mahinang ungol sa kanyang paanan. Arf! Napatingin siya sa tabi. Isang maliit na itim na tuta ang nakatayo roon. Basang-basa ngunit matatag ang tindig. Nakatingin ito sa kanya. Hindi tulad ng karaniwang aso. Ang mga mata nito ay tila nagmamakaawa at nagbabantay. Sayo ba ito? Mahinang tanong ni Kulas, kahit alam niyang walang sasagot. Hindi umalis ang tuta. Sa halip, lumapit ito sa sanggol at marahang umupo sa tabi nito, parang handang ipagtanggol ang bata laban sa kahit sino. Humigpit ang hawak ni Kulas sa lampara. Marami na siyang narinig na kwento sa baryo, mga kwento ng duwende, engkanto, at mga nilalang na nagpapakita lamang sa gabi ng bagyo. Bilang isang antingero, hindi siya basta-basta naniniwala sa mga guni-guni. Pero ngayon, ramdam niya, may kakaiba. Lumuhod siya sa pilapil, kahit lumulubog ang kanyang tuhod sa putik. Marahan niyang inilapit ang kamay sa sanggol. Sa sandaling dumikit ang kanyang balat sa bata. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sumiklab ang lampara at may bumulong. Mahina, malamig. Mula sa hangin mismo. Bantayan mo siya. Nanigas ang batok ni Kulas. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang paligid. Wala siyang nakita, kundi ang ulan, ang dilim, at ang walang tigil na hangin. Sinong nariyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Tanging ang mahinang iyak ng sanggol at ang titig ng itim na tuta. Makalipas ang ilang sandali ng mabigat na katahimikan, napabuntong hininga si Kulas. Kahit may kaba sa dibdib, hindi niya maatim na iwan ang bata sa gitna ng bagyo. Bahala na, bulong niya. Maingat niyang binuhat ang sanggol. Mainit ito. Hindi tulad ng inaasahan niyang malamig na katawan ng batang naulanan. Ang init nito ay tila may sariling buhay. Banayad ngunit tumatagos hanggang sa kanyang mga palad. Sa tabi niya, agad na tumayo ang itim na tuta. At sumunod. Pagdating sa kanyang kubo, sinalubong siya ng katahimikan. Iisang lampara ang kanyang sinindihan at inilapag ang sanggol sa lumang banig. Ang tuta naman ay agad pumwesto sa ilalim ng papag. Ngunit hindi inaalis ang tingin sa bata. Pinagmasdan ni Kulas ang sanggol. Sa liwanag ng lampara,
mas lalo niyang napansin ang kakaibang kislap sa balat nito. Parang may mumunting bituin na kumikilos sa ilalim ng balat. Hindi ka ordinaryo, mahina niyang sabi. Biglang ngumiti ang sanggol. At sa unang pagkakataon, kinilabutan si Kulas ng todo. Hindi ito ang inosenteng ngiti ng bagong silang. Ito ay parang pagkilala. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magbago ang lahat. Ang dating pinupuntahan ng mga uod at tipaklong na palaging sumisira sa kanyang palay, biglang nawala. Ang mga daga na gumagapang sa gabi, hindi na muling nakita. Maging ang mga usisero at magnanakaw sa baryo ay tila iniiwasan ang kanyang bukirin. Anong meron kay Kulas? Bulungan ng mga kapitbahay. Ngunit si Kulas mismo ay hindi mapalagay. Dahil bawat gabi, tuwing hahampasin ng hangin ang kanyang kubo, may naririnig siya. Isang bulong, mahina, paikot-ikot sa hangin. At bawat gabi, mas lumilinaw ang mga salita. Palayain mo ako. Mabagal na napalingon si Kulas sa sulok ng kubo. Doon tahimik na nakaupo ang itim na tuta. At sa unang pagkakataon, ang mga mata nito ay kumislap na parang sa tao. Mabigat ang gabi sa kubo ni Kulas. Hindi dahil sa ulan, sapagkat tumila na ito, kundi dahil sa katahimikang tila may tinatagong lihim. Nakaupo si Kulas sa gilid ng papag, hawak ang kanyang lumang rosaryo, habang ang apoy ng lampara ay marahang sumasayaw sa bawat paghihip ng hangin. Sa banig, mahimbing ang tulog ng kumikislap na sanggol. Ngunit ang itim na tuta, gising na gising. Hindi ito kumukurap. Hindi rin ito gumagalaw. Tahimik lamang itong nakaupo sa may paanan ng papag, nakatingin sa bata, parang isang bantay na hindi napapagod. Napabuntong hininga si Kulas. Ikaw, bulong niya. Ano ka ba talaga? Parang nakarinig ang tuta. Dahan-dahan itong lumingon kay Kulas. At sa sandaling iyon, muling kumirot ang batok ng antingero. Hindi ito karaniwang titig ng hayop. May laman, may unawa, may lungkot. Napaatras ng bahagya si Kulas. Sa dami ng kanyang naranasan, mga aswang, tikbalang, at kung ano-ano pang nilalang, alam niyang may kakaiba sa gabing ito. At sa dalawang nilalang na nasa loob ng kanyang kubo. Kinabukasan, maagang nagising si Kulas. Agad niyang tinungo ang bukirin. At muli, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga palay na kahapon ay bahagyang nalalanta dahil sa ulan. Ngayon ay tuwid na tuwid at tila mas luntian pa kaysa dati. Walang bakas ng peste. Walang yapak ng daga. Walang ni isang sirang tangkay. Parang may nagbantay buong magdamag. Napakamot si Kulas sa ulo. Hindi ito normal. Mula sa likuran, may narinig siyang mahinang yabag. Paglingon niya, ang itim na tuta. Sumunod pala ito sa kanya. Tahimik lamang itong umupo sa gilid ng pilapil, nakamasid sa buong bukirin na parang sinusuri ang bawat sulok. Biglang may kumalabog sa di kalayuan. May isang lalaking palaboy mula sa karatig baryo ang palihim na gumagapang papalapit sa taniman. Kilala sa baryo bilang si Oming, isang magnanakaw ng ani kapag taggutom. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, tumayo ang tuta. At sa unang pagkakataon, umungol ito ng mababa. Grrr! Hindi ito malakas, ngunit malamig. Parang may bigat na hindi maipaliwanag. Nanigas si Oming. Kitang-kita ni Kulas ang pamumutla ng mukha ng magnanakaw kahit malayo ito. Patawad! Nauutal na sigaw ni Oming bago mabilis na tumakbo palayo, nadadapa pa sa putikan. Naiwang tulala si Kulas. Dahan-dahan niyang binalingan ang tuta. Tahimik na muli itong umupo. Parang walang nangyari. Lumipas ang isa pang gabi at muling bumalik ang bulong. Mas malinaw na ngayon.
mas malapit. Nakahiga si Kulas ngunit dilat na dilat ang kanyang mga mata. Palayain mo ako. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi na ito galing sa hangin. Nanggaling ito sa loob mismo ng kubo. Mabagal niyang inikot ang tingin. Ang sanggol ay mahimbing pa rin ng tulog. Ngunit ang tuta, nakatayo sa gitna ng sahig at nakatingin diretso sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso ni Kulas. Hindi maaari. Pulong niya. Dahan-dahan siyang tumayo at inabot ang kanyang lumang agimat na nakasabit sa dingding. Isang bilog na may ukit na sinaunang simbolo. Sa sandaling nahawakan niya ito, biglang nagliyab ang lampara. Umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang bintana. At muling nagsalita ang tinig. Ngunit ngayon, hindi na ito bulong. Ito ay malinaw at nagmumula sa itim na tuta. Matagal na kitang hinihintay, Kulas. Nalaglag ang agimat mula sa kamay ng antingero. Para siyang binuhusan ng yelo. Hindi siya makapagsalita. Hindi makagalaw. Ang tuta ay hindi gumagalaw ang bibig. Ngunit ang tinig, naroon sa hangin, sa loob ng kanyang ulo. Ang sumpa ko, ikaw ang susi. Unti-unting umurong si Kulas. Anong klaseng nilalang ka? Paos niyang tanong. Saglit na natahimik ang kubo. Pagkatapos, ang mga mata ng tuta ay kumislap. Mas maliwanag kaysa dati. At ang sagot nito ay parang malamig na bakal na tumusok sa gabi. Ako ang bantay na naging bihag. Sa labas ng kubo, sa tuktok ng malayong bundok. Isang matandang babae ang dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Ang kanyang mga labi ay unti-unting kumurba sa isang malamig na ngiti. Gumising ka na pala, bulong ng mangkukulam. At sa kanyang paanan, may mga aninong gumapang sa dilim. Hindi agad nakapagsalita si Kulas. Ang malamig na hangin sa loob ng kubo ay tila naging mas mabigat, parang may di nakikitang kamay na pumipisil sa kanyang dibdib. Sa harap niya, nananatiling maliit at payak ang anyo ng itim na tuta. Ngunit ang presensya nito ay hindi na may tatangging kakaiba. Ako ang bantay na naging bihag. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Kulas ang mga salitang iyon. Pinulot niya ang nalaglag na agimat at mariing hinawakan. Bahagya siyang lumakas ang loob, ngunit hindi nawala ang kaba sa kanyang mga mata. Kung bantay ka, paos niyang sabi, bakit ka naging aso? Hindi agad sumagot ang tuta. Sa halip, umupo ito at bahagyang yumuko ang ulo, parang may mabigat na alaalang pasan. Pagkatapos ay dumating ang tinig. Mahina, malungkot. Dahil sa sumpa ng matandang mangkukulam sa bundok. Biglang nanikip ang panga ni Kulas. Alam niya ang mga kwento. Sa hilagang bahagi ng baryo, lampas sa masukal na gubat at matatarik na batuhan, may isang bundok na bihirang puntahan ng tao. Doon daw naninirahan ang isang matandang mangkukulam, isang babaeng bihasa sa kulam at sumpa. Marami na ang naglaho sa bundok na yon, at kakaunti ang bumalik. Bakit kanya isinumpa? Tanong ni Kulas. Mas seryoso na ang tinig. Saglit na natahimik ang kubo. Maging ang apoy ng lampara ay tila humina. Pagkatapos ay nagsalita muli ang nilalang. Ako ang tagapagbantay ng batang duwende. Unti-unting napalingon si Kulas sa natutulog na sanggol sa banig. Tahimik, mahimbing. Ngunit ngayon, mas ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula rito. Siya, bulong ni Kulas. Oo, sagot ng tinig. Siya ang hinahanap ng mangkukulam. Nanigas ang batok ng antinggero. Para saan? At sa unang pagkakataon, may galit sa tinig ng tuta.
para agawin ang kanyang liwanag. Napaupo si Kulas sa papag. Unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang larawan ng panganib. Hindi ito simpleng kababalaghan. Hindi ito basta ligaw na engkanto. May humahabol. May nagbabantay sa dilim. At bakit ako? Tanong niya matapos ang ilang sandali. Bakit sa akin napunta ang bata? Dahan-dahang tumayo ang tuta at lumapit ng 2 hakbang. Ang mga mata nito ay kumislap muli. Dahil ikaw lang ang may kakayahang sumira ng sumpa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ako? Halos mapasigaw si Kulas. Hoy, mali ka yata. Magsasaka lang ako. Antingero, oo pero... Tagapamagitan ka, putol ng tinig. Nanahimik si Kulas. May kung anong gumalaw sa alaala niya, mga lumang aral ng kanyang yumaong lolo na dati ring antingero. May mga sumpang hindi raw pinuputol ng lakas, kundi ng tamang tao. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Ano ang kailangan kong gawin? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang tuta. Sa halip, tumingin ito sa labas ng kubo. At sa sandaling iyon, umihip ang malamig na hangin. Mas malamig kaysa dati. Mas mapanganib. Napatayo si Kulas. Ano yon? Hindi na kailangang sumagot ng tuta. Dahil mula sa malayo, may narinig silang tunog. Mahina. Paikot-ikot. Parang mga paa na gumagapang sa putikan. Sa labas ng kubo, sa gilid ng bukirin, may mga aninong gumagalaw. Hindi malinaw ang hugis. Hindi rin tiyak kung tao ba o hayop. Ngunit isa ang sigurado. Hindi sila naglalakad. Gumagapang sila. At dahan-dahan, papalapit sa bahay ni Kulas. Sa loob ng kubo, biglang tumayo ang itim na tuta. Ngumungol ito ng mababa. Mas mabigat. Mas mabagsik kaysa dati. Dumating na sila. Bulong ng tinig. Nanuyo ang lalamunan ni Kulas. Sa sino? At ang sagot ay parang malamig na anino na bumalot sa buong gabi. Mga alagad ng mangkukulam. Mabilis ang tibok ng puso ni Kulas. Sa labas ng kanyang kubo, malinaw na ang tunog ng mga gumagapang sa putikan. Marahan, sabay-sabay, at may kakaibang ritmo na parang sinasadya. Hindi ito tunog ng karaniwang hayop, at lalong hindi tao. Dahan-dahang hinigpitan ni Kulas ang hawak sa kanyang agimat. Sa kabilang kamay ay dinampot niya ang lumang itak na nakasandal sa dingding. Hindi siya bayani, ngunit sanay siya sa mga gabing kailangang lumaban. Sa likod mo lang ako, bulong niya sa natutulog na sanggol. Ang itim na tuta ay nakatayo na sa may pintuan. Nakayuko ang ulo at nakataas ang balahibo sa batok. Mababa ang ungol nito, parang nag-iipon ng galit. Biglang, tok, tok, tok. May kumatok sa pinto. Hindi malakas. Ngunit sapat para magtayuan ang balahibo ni Kulas. Walang nagsasalita. Walang humihingi ng pahintulot. Tanging ang marahang katok na paulit-ulit. Buksan mo! Bulong ng isang tinig mula sa labas. Nanlamig ang dugo ni Kulas. Hindi niya kilala ang boses. At higit sa lahat, hindi ito tunog ng taong humihinga. Dahan-dahang lumapit si Kulas sa bintana at sumilip sa siwang, at doon niya sila nakita. 3 anino ang nakaluhod sa putikan sa harap ng kanyang kubo. Hindi sila nakatayo. Hindi sila normal. Ang kanilang mga katawan ay nakabaluktot na parang napilay, at ang mga braso ay mahahaba, halos sumasayad sa lupa habang gumagapang sila paikot sa bahay. Ang mga mukha nila, maputla, basang-basa, at ang mga mata, puro puti. Napaatras si Kulas. Diyos ko! Sa loob ng kubo, biglang nagsalita ang tinig ng tuta.
Mga hinabing anino, mga tauhan ng mangkukulam. Muling kumatok ang isa sa labas. Mas malakas na ngayon. Tok, tok, tok. Alam naming nasa iyo ang bata. Sabay-sabay na bulong ng mga nilalang. Parang maraming bibig ang nagsasalita sa iisang lalamunan. Nanuyo ang bibig ni Kulas ngunit pinatatag niya ang sarili. Hindi ko kayo papapasukin, matigas niyang sabi kahit nanginginig ang boses. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, sabay-sabay nang umiti ang mga nilalang sa labas. At doon nagsimulang lumakas ang hangin. Sa loob ng kubo, biglang kumislap ang balat ng duwendeng sanggol. Mas maliwanag kaysa dati, parang maliit na bituin na nagising. Napalingon ang itim na tuta. Atake na, bulong nito. Hindi pa man natatapos ang salita. Biglang, may malakas na kumalabog sa dingding ng kubo. Bang! Nayanig ang buong bahay. Napaurong si Kulas at agad na itinaas ang agimat. Umalis kayo, sigaw niya. Ngunit muli, bang! Bang! Parang may malalaking kamay na pilit binabasag ang kawayan. Sa labas, nagsimulang gumapang pataas ang mga nilalang sa dingding. Ang kanilang mga daliri ay humahaba at kumakapit sa kawayan na parang mga gagamba. Nanlaki ang mata ni Kulas. Hindi na sila nag-aantay. Sa sandaling iyon, biglang tumayo ang itim na tuta sa gitna ng kubo. At sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang isang mabagsik na ungol mula rito. Hindi na ito tunog ng maliit na aso. Ito ay malalim, mabigat, halos hindi makahayop. Biglang sumiklab ang liwanag sa katawan ng tuta. Napaatras si Kulas. Unti-unting lumaki ang anino ng tuta sa sahig. Humahaba, lumalapad, at nagiging anyong hindi na kayang itago ng maliit nitong katawan. Oras na, bulong ng nilalang. Sa labas, biglang napahinto ang mga gumagapang na anino. At sa unang pagkakataon, narinig ni Kulas ang takot sa kanilang sabay-sabay na bulong. Ang bantay! Nagliwanag ang loob ng kubo. Hindi mula sa lampara, kundi mula sa mismong katawan ng itim na tuta. Napaatras si Kulas, halos matisod sa papag. Ang maliit na aso na kanina'y kasya sa isang dangkal, ngayon ay naglalabas ng aninong unti-unting lumalaki sa sahig. Humahaba, lumalapad, at nagiging mabangis. Oras na. Muling umalingaw-ngaw ang tinig, ngunit ngayon ay mas malalim, mas makapangyarihan. Sa labas, ang mga gumagapang na nilalang ay sabay-sabay na paurong. Narinig ni Kulas ang kanilang paos na pagsinghal. Ang bantay! Ang bantay! Biglang tumayo ang balahibo ni Kulas. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lakas ng enerhiyang pumuno sa kubo. Unti-unting nag-angat ng ulo ang tuta. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag mula sa katawan nito. Napapikit si Kulas. Pagmulat niya, nanigas siya. Ang tuta ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito mukhang pangkaraniwan. Mas matangkad. Mas matipuno ang anyo. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang pilak sa dilim. At ang balahibo ay tila hinahaplos ng di nakikitang hangin. Hindi pa ito ganap na nagbabago. Parang may pumipigil sa tunay nitong anyo. Parang may gapos. Hindi pa ako ganap na malaya. Mabigat na sabi ng nilalang. Napatingin si Kulas sa paanan nito. At doon niya nakita. May manipis na pulang guhit na paikot sa isa nitong paa. Parang tanikala. Ngunit gawa sa liwanag na may halong dilim. Sumpa, bulong ni Kulas. Oo, sagot ng bantay. Hanggat hindi napuputol ang sumpa ng mangkukulam, hanggang dito lang ang kaya kong ilabas. Sa labas, muling naglakas loob ang mga alagad. May isang gumapang pataas sa dingding. Ngunit bago pa ito makadikit sa bubong,
Umungol ang bantay. Isang malalim na ungol na parang umalingaw-ngaw hanggang sa bukirin. Umalis kayo. Hindi ito sigaw. Hindi rin bulong. Ito ay utos. Sa labas, parang may humampas na malakas na hangin. Ang mga gumagapang na nilalang ay sabay-sabay na pabagsak sa putikan. Napasigaw sila. Paos. Punit ang boses. Hindi pa tapos ang utos ng aming amo. Isa sa kanila ang pilit gumapang palapit sa pinto. Ngunit sa isang iglap, kumikislap ang mga mata ng bantay. At biglang, may dumagundong na puwersang tumama sa nilalang. Wum! Tumilapon ito pabalik sa putikan, gumulong ng ilang ulit bago tuluyang nanahimik. Ang dalawa pa ay agad umatras. At sa unang pagkakataon, tumakbo silang palayo. Unti-unting humupa ang hangin. Bumalik ang katahimikan sa bukirin. Sa loob ng kubo, marahang huminga si Kulas. Ngayon lang niya napansing kanina pa niya pinipigil ang hininga. Dahan-dahan niyang binalingan ang bantay. Hindi pa tapos, no? Mahina niyang sabi. Tahimik na tumingin sa kanya ang nilalang. Hindi pa. Napatingin si Kulas sa natutulog na duwending sanggol. Mahimbing pa rin ito, ngunit mas maliwanag ang banayad na kislap sa balat nito. Parang tumutugon sa nangyaring labanan. Ano ang gusto ng mangkukulam sa bata? Tanong ni Kulas. Saglit na natahimik ang bantay. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang nagpalamig sa buong gabi. Ang kanyang liwanag, ang magpapahaba ng buhay ng mangkukulam. Nanikip ang panga ni Kulas. Kaya pala, oo, dugtong ng bantay. At ngayong nasa iyo ang bata, ikaw na ang hadlang. Sa labas, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng bundok. Parehong napalingon sina Kulas at ang bantay. Malayo pa, ngunit ramdam. May nagising at papalapit. Sa tuktok ng bundok, sa loob ng madilim na kuweba, dahan-dahang tumayo ang matandang mangkukulam. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang uling. Akala mo makapagtatago ka sa akin? Malamig niyang bulong. At sa paligid niya, may mga aninong nagsimulang gumalaw. Mas marami, mas mabangis, mas handang pumatay. Sa kubo ni Kulas, marahang nagsalita ang bantay. Maganda ka, Kulas. Humigpit ang hawak ng antinggero sa kanyang itak. Tahimik ang kanyang sagot. Handa na ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang ito pa lang ang simula. Madilim pa ang langit nang tuluyang humupa ang hangin. Ngunit hindi na muling naging payapa ang kubo ni Kulas. Magdamag siyang hindi nakatulog. Nakaupo siya sa tabi ng papag. Hawak ang kanyang itak habang paminsan-minsan ay sinusulyapan ang duwendeng sanggol. Ang bata ay mahimbing pa rin ang tulog, ngunit ang banayad nitong liwanag ay tila mas lumalakas sa bawat oras. Sa paanan ng pinto, tahimik na nakahiga ang bantay, ang itim na tuta na hindi na muling nag-anyong pangkaraniwan sa mga mata ni Kulas. Ramdam niya ngayon ang tunay nitong presensya. Mabigat, matanda, mapagbantay. Hindi sila titigil. Biglang sabi ng bantay sa loob ng kanyang isipan. Napabuntong hininga si Kulas. Alam ko, sagot niya. Pero hindi ko rin kayo basta maitataboy palayo. Saglit na natahimik ang kubo. Pagkatapos ay muling nagsalita ang nilalang. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Unti-unting napatuwid si Kulas. Makinig ka, dahil kaunti na lang ang oras. Sa unang liwanag ng umaga, lumabas sila sa kubo. Nasa likod ni Kulas ang duwending sanggol, nakabalot sa lumang kumot. Sa tabi niya, ang itim na tuta ay naglalakad ng tahimik, ngunit ang bawat hakbang nito ay may bigat na tila may kasamang di nakikitang anino. Tinungo nila ang gilid ng bukirin. Doon sa may matandang balete,
ang lugar na madalas pagdausan ng pagdarasal ni Kulas noong kabataan niya. Huminto ang bantay. At dito nagsimula ang sumpa, sabi nito. Napakunot ang noo ni Kulas. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang yumuko ang tuta at sa hangin ay nagsimulang gumalaw ang mga dahon ng balete kahit walang hangin. At doon, unti-unting lumitaw ang mga larawan sa alaala. Matagal na ang nakalipas. May isang tagapagbantay ng lahi ng mga duwende. Isang makapangyarihang nilalang na mitungkuling protektahan ang mga batang may dalang liwanag. Ngunit isang gabi, may dumating na matandang mangkukulam mula sa bundok. Nagnasa siya sa liwanag ng isang batang duwende sapagkat ang sinumang makasipsip nito ay magkakaroon ng mahabang buhay at kapangyarihan laban sa pagkabulok ng laman. Nagkaroon ng labanan, mahaba, madugo, at sa huli, hindi natalo ang bantay. Ngunit hindi rin siya nagwagi. Sa halip, isinumpa siya. Kinapos ang kanyang tunay na anyo. Ikinulong sa katawan ng isang mahinang nilalang, isang itim na tuta. Napapikit si Kulas habang bumabalik sa kasalukuyan ang hangin. Kaya pala, mahina niyang sabi. Oo, tugon ng bantay. At mula noon, naghihintay ako ng taong makakabasag ng sumpa. Napatingin ang tuta kay Kulas. At ikaw iyon. Napatitig si Kulas sa malayong bundok. Makulimlim. Tahimik. Ngunit ramdam niya ngayon ang bigat na nagmumula roon. Paano ko puputulin ang sumpa? Tanong niya. Saglit na natahimik ang bantay. Pagkatapos, may 3 susi. Napatayo ng tuwid si Kulas. Una, ang dugo ng nagbabantay. Pangalawa, ang liwanag ng batang duwende. At panghuli, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bundok. Mas malakas kaysa dati, mas mapanganib. Ang pagbagsak ng mangkukulam. Nanikip ang dibdib ni Kulas. Gusto mong sabihin, bulong niya. Oo, malamig na sagot ng bantay. Kailangan mo siyang harapin. Biglang, umalingaw-ngaw ang isang matinis na tawa mula sa kabundukan. Mahina, ngunit malinaw, at puno ng pangungutya. Napatayo ang balahibo ni Kulas. Dahan-dahan siyang napalingon sa bundok. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang manipis na usok na hugis anino na bumababa mula sa tuktok. Natuntunan niya tayo, bulong ng bantay. Humigpit ang hawak ni Kulas sa bata. Sa dibdib niya nagsimulang kumulo ang matagal nang natutulog na tapang. Tahimik ang kanyang sagot, ngunit matatag. Kung ganon, tayo ang mauunang kumilos. Hindi na nagaksaya ng oras Kulas. Pagbalik nila sa kubo, agad niyang inihanda ang mga lumang gamit na minanapan niya sa kanyang lolo. Mga tuyong dahon na may ukit na orasyon, isang maliit na sisidlang may asin, at ang kanyang pinakaingat-ingatang agimat. Tahimik lamang ang bantay sa tabi ng pinto. Ngunit ramdam ni Kulas ang tensyon sa hangin. Parang may paparating. At ang unang susi? Tanong ni Kulas habang inilalatag ang mga gamit sa sahig. Sumagot ang bantay sa loob ng kanyang isipan. Ang dugo ko. Huminto ang kamay ni Kulas. Dahan-dahan siyang napalingon sa itim na tuta. Seryoso ka? Oo. May bigat ang sagot. Ang sumpa ay nakagapos sa aking tunay na anyo. Para magsimulang mabasag ang tanikala, kailangan mong gamitin ang dugo ng nagbabantay sa isang ritual na matagal nang nakalimutan. Napakamot si Kulas sa ulo, ngunit kita sa kanyang mukha ang pagseryoso. Hindi kita sasaktan kung hindi kailangan, sabi niya. Hindi ito sugat na papatay, tugon ng bantay. Ngunit masakit at mapanganib kung mali ang gagawin mo. Huminga ng malalim si Kulas. Sabihin mo ang dapat gawin. Pagsapit ng takip silim,
Handa na ang lahat. Sa gitna ng kubo ay gumuhit si Kulas ng bilog gamit ang asin at abo mula sa lumang kalan. Sa loob nito ay inilatag niya ang 3 dahon ng balete at ang kanyang agimat. Sa gitna, tahimik na umupo ang bantay. Sa labas, unti-unting umiitim ang langit. At kasabay nito, mas lumalamig ang hangin. Bumibilis na siya, pulong ng bantay. Hindi na nagtanong si Kulas. Alam niya kung sino ang tinutukoy. Lumuhod siya sa harap ng tuta. Handa ka na? Simulan mo na. Humigpit ang hawak ni Kulas sa maliit na punyal na ginagamit niya sa mga ritual. Hindi ito sandata ng pagpatay, kundi kasangkapan ng mga sinaunang antingero. Dahan-dahan niyang hinawakan ang paa ng bantay. Sa sandaling dumikit ang talim, biglang kumislap ang pulang tanikala sa paa nito. Parang buhay, parang lumalaban. Bilisan mo, maring sabi ng bantay. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hiwa. Umalingaungaw ang isang mababang ungol sa kubo. Hindi ito sigaw ng hayop. Ito ay tunog ng nilalang na matagal nang nagtitiis. Agad na pumatak ang isang patak ng maitim, ngunit kumikislap na dugo sa loob ng bilog. At sa sandaling tumama ito sa lupa, sumiklab ang mga guhit ng asin. Napaatras si Kulas. Simulan ang orasyon! Utos ng bantay. Mabilis na pumikit si Kulas at nagsimulang magdasal sa lumang wikang itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang hangin sa loob ng kubo. Nagsimulang umugong ang lupa at ang pulang tanikala sa paa ng bantay. Unti-unting nagkaroon ng bitak. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa bundok. Napadilat si Kulas. Hindi ka pa tapos! Babala ng bantay. Ngunit huli na. Sa labas ng kubo, may biglang dumagundong. Mas malakas kaysa mga nauna. Mas mabigat. Mas galit. Sa dilim ng bukirin, may isang napakalaking anino ang tumindig. Mas mataas kaysa tao. Mas malapad kaysa kalabaw. At ang mga mata nito, naglalagablab na parang baga. Sa loob ng kubo, biglang nagsalita ang bantay. Ngayon ay may bahid ng matinding babala. Dumating na ang unang kampon ng mangkukulam. Nanigas ang likod ni Kulas. Mahigpit niyang hinawakan ang itak. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang mabigat na yabag. Papalapit sa kanilang pinto. Umalingaw-ngaw ang mabigat na yabag sa labas ng kubo. Dum, dum, dum. Bawat hakbang ay parang may kasamang pagyanig ng lupa. Ang mga kawayan sa paligid ay kumakalansing kahit walang hangin. Nanigas si Kulas. Mahigpit ang hawak niya sa itak habang ang orasyon ay nananatiling nakabitin sa kanyang lalamunan. Hindi pa tapos ang ritual. Sa gitna ng bilog, ang bantay ay nanginginig. Ang pulang tanikala sa paa nito ay may bitak na. Ngunit hindi pa tuluyang napuputol. Tapusin mo, mariing bulong ng bantay sa kanyang isipan. Konti na lang. Bang! Yumanig ang pintuan. Napalingon si Kulas. Sa siwang ng kawayan, may 2 naglalagablab na mata ang sumilip. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang halimaw na tila hinabi mula sa putik at anino. Unti-unting bumuka ang pinto sa lakas ng presensya nito. At doon ito lumitaw. Matangkad ito. Lampas tao ang taas. Ang balat ay parang tuyong lupa na may bitak-bitak na naglalabas ng maitim na usok. Ang mga braso ay mahahaba at halos sumasayad sa sahig habang gumagalaw. At ang bibig, puno ng ngiping parang basag na bato. Huminga ng mabigat si Kulas. Kampon, bulong niya. Mabagal nang umisi ang nilalang. Utos ng aming amo.
Parang maraming boses ang nagsasalita sa loob ng isang lalamunan. Isuko. Ang bata. Sa likod ni Kulas, biglang kumislap ang duwending sanggol. Mas maliwanag kaysa dati. Napalingon ang halimaw. At doon ito nagalit. Ngayon na! Sigaw ng bantay sa loob ng isipan ni Kulas. Nabalik ang ulirat ng antingero. Mabilis niyang ibinalik ang pansin sa ritual. Ipinagpatuloy niya ang orasyon. Mas mabilis, mas madiin. Ang dugo ng bantay sa sahig ay nagsimulang umusok. Ang pulang tanikala, unti-unting nabibiyak. Ngunit hindi na naghintay ang halimaw. Sa isang iglap, sumugod ito. Akin ang bata! Mabilis na tumalon si Kulas palayo sa bilog at sinalubong ang halimaw. Klang! Nagliyab ang itak niya nang tumama sa braso ng nilalang. Ngunit, parang bato, napaurong si Kulas sa lakas ng impact. Matigas! Ungol niya. Muling sumugod ang halimaw. Ngayon ay nakatuon na sa papag kung saan nakahiga ang bata. Biglang, umungol ang bantay. Mas malakas kaysa dati. Mas galit. At sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa bilog. Crack! Naputol ang unang bahagi ng pulang tanikala. Napasinghap si Kulas. Ang anino ng bantay sa sahig. Biglang lumaki. Mas mabangis. Mas nakakatakot. Bago pa makalapit ang halimaw sa bata, isang malakas na puwersa ang sumalpok dito mula sa gilid. Tumilapon ang halimaw palabas ng kubo, gumulong sa putikan. Nanlaki ang mata ni Kulas. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang itim na tuta. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang tunay nitong anyo. Mas malaki ang tindig, mas matalim ang mga mata, at ang boses nito, hindi na mahina. Hindi mo siya makukuha. Sa labas, pilit tumayo ang halimaw. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalinlangan sa galaw nito. Ang bantay. Mababa ang ungol ng nilalang, at ang hangin sa paligid ay muling nagsimulang kumulo. Sa malayong bundok, isang matandang mangkukulam ang napangisi. Unti-unti kang nakakawala. Malamig niyang bulong. Pero huli na. Sa bukirin ni Kulas. Humigpit ang hawak niya sa itak. Sa tabi niya, ang bantay ay nakaamba na. At sa likod nila, ang batang duwende ay patuloy na kumikislap. Tahimik. Ngunit tila naghahanda rin. Hindi umatras ang halimaw. Sa halip, unti-unti itong tumayo mula sa putikan. Mas mabagal, ngunit mas mabigat ang galaw. Ang mga bitak sa katawan nito ay nagsimulang maglabas ng mas makapal na usok. Galit na ito. At gutom. Hindi pa tapos. Gumapang ang sabay-sabay na tinig mula sa dibdib ng nilalang. Humigpit ang hawak ni Kulas sa itak. Sa tabi niya, ang bantay ay nakapwesto. Mababa ang tindig, handang sumalakay. Ngunit ramdam ni Kulas ang katotohanan. Hindi pa sapat ang naputol. Hindi pa sila mananalo. Makinig ka. Maring bulong ng bantay sa kanyang isipan. Hindi mo ito matatalo ng tuluyan hanggat hindi kumpleto ang tatlong susi. Nanuyo ang lalamunan ni Kulas. Ang ikalawa, mahina niyang sabi. Ang liwanag ng bata. Napalingon si Kulas sa loob ng kubo. Ang duwendeng sanggol ay gising na. Tahimik. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin diretso sa halimaw sa labas. At ang kislap sa balat nito, mas maliwanag, mas buhay. Parang tumutugon sa panganib. Biglang sumugod muli ang halimaw. Sa pagkakataong ito, mas mabilis, mas mabangis. Akin ang liwanag.
tumalon ang bantay upang harangin ito. Boom! Nagbanggaan ang dalawang nilalang sa gitna ng bakuran. Umalingaungaw ang lupa sa lakas ng impact. Tumilapon ang putik sa paligid. Ngunit kahit mas malakas na ang bantay kaysa kanina, naitulak pa rin ito paatras. Hindi pa sapat. Ungol ng bantay. Hindi na nagdalawang isip si Kulas. Mabilis niyang pinasok ang kubo at lumapit sa sanggol. Sa sandaling binuhat niya ang bata. Biglang uminit ang kanyang mga palad. Hindi masakit, ngunit makapangyarihan. Makinig ka sa akin, bata. Bulong niya kahit alam niyang hindi ito karaniwang sanggol. Sa kanyang dibdib, naalala niya ang turo ng kanyang lolo. Ang liwanag ng nilalang na may dugo ng engkanto ay kusang sumusunod sa taong may dalisay na hangarin. Huminga ng malalim si Kulas at marahang sinabi, "Kung ako ang napili mong tagapangalaga, tulungan mo ako ngayon." Sa labas, unti-unting napapaatras ang bantay. Ang halimaw ay lalong umiitim ang anyo, lalong lumalakas. "Mahuhuli ka rin," suminghal ito. At sa sandaling iyon, lumabas si Kulas mula sa kubo, buhat ang sanggol. Sumiklab ang liwanag. Mas maliwanag kaysa buwan. Napahinto ang halimaw. Pati ang bantay ay napalingon. Ang bata sa mga bisig ni Kulas ay kumikislap na parang munting araw. At dahan-dahan, iniunat ng sanggol ang maliit nitong kamay patungo sa bantay. "Ngayon!" sigaw ng bantay. Hindi na nagatubili si Kulas. Inilapit niya ang bata sa bantay. Sa sandaling nagtagpo ang liwanag ng sanggol at ang sugat na paa ng bantay. Sumabog ang isang malakas na alon ng enerhiya. Napaatras ang halimaw na pasigaw sa sakit. "Ah!" Ang pulang tanikala sa paa ng bantay. Muling nagbitak. Mas malalim. Mas malaki. Unti-unting tumayo ang bantay. Ngayon, mas malinaw na ang tunay nitong anyo. Mas mataas. Mas mabangis. Mas kahindik-hindik sa dilim. At ang tinig nito ay parang kulog na gumulong sa bukirin. Nabuksan na ang ikalawang susi. Sa malayong bundok, biglang napadilat ang matandang mangkukulam. Nawala ang kanyang ngiti. Hindi maaari. Unti-unti siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, may bahid ng galit sa kanyang mukha. Sa bukirin ni Kulas, ang halimaw ay umatras, ngunit hindi patalo. At sa hangin, mas lumakas ang malamig na presensya mula sa bundok. Alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Mahina ngunit matatag ang bulong ng bantay. Paparating na siya. Nanahimik ang buong bukirin. Parang pati ang hangin ay natutong matakot. Nakatayo si Kulas sa gitna ng putikan. Mahigpit na yakap ang kumikislap na duwending sanggol. Sa kanyang harapan, ang bantay ay nakapwesto. Mas malaki na ang anyo, mas mabagsik ang tindig, ngunit kapansin-pansin pa rin ang pulang tanikalang hindi pa tuluyang napuputol sa paa nito. Dalawang susi pa lamang ang nabubuksan. Isa na lang ang kulang. At iyon ang pinakamapanganib. Sa di kalayuan, ang halimaw na kampon ay dahan-dahang umatras, tila may bagong kinatatakutan. Hindi na ito sumugod. Sa halip, napayuko ito, parang may hinihintay. Biglang, umihip ang malamig na hangin mula sa bundok. Hindi ito karaniwang hangin. Ito ay mabigat. May dalang bulong. May dalang galit. Unti-unting umitim ang ulap sa ibabaw ng bukirin, kahit gabi pa lamang. Ang mga dahon ng palay ay sabay-sabay na yumuko, na parang may dumaraan na hindi nakikita. Nanikip ang dibdib ni Kulas. Dumating na siya, mahina niyang sabi. Sa tuktok ng pilapil, may isang aninong unti-unting nabuo. Una, usok. Pagkatapos, hugis.
At sa huli, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na itim na saya. Payat, kuba, at ang mga mata, parang dalawang nagbabagang uling. Ang matandang mangkukulam, napaatras ang bantay ng kalahating hakbang, hindi sa takot, kundi sa pag-iingat. Matagal na nilang kalaban ito, matagal nang hindi nagkikita. Dahan-dahang ngumiti ang mangkukulam, isang ngiting walang init. Ang tagapagbantay, paos niyang sabi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kulas. Mas tumalim ang kanyang ngiti at ang mortal na nakialam. Nanuyo ang lalamunan ni Kulas, ngunit hindi siya umatras. Hindi na pwede. Hindi na ngayon. Isuko mo ang bata, malamig na utos ng mangkukulam. At ililigtas ko ang iyong buhay. Humigpit ang yakap ni Kulas sa sanggol. Tahimik ngunit matigas ang sagot niya. Hindi. Saglit na natahimik ang hangin. Pagkatapos, biglang natawa ang mangkukulam. Matinis. Nakakabingi. Nakakakilabot. Akala mo ba ganoon kadali ang pagtubos? Singhal niya. Sa isang kumpas ng kanyang kamay. Biglang gumalaw ang lupa sa paligid. Ang putikan ay nagsimulang umalsa. Ang hangin ay umikot. At ang kaninang umatras na halimaw, muling tumayo. Mas malaki, mas mabagsik, mas puno ng dilim. Sa tabi ni Kulas, mababa ang ungol ng bantay. Handa ka na ba? Tanong nito sa loob ng kanyang isipan. Huminga ng malalim si Kulas. Sa kabila ng takot, may kung anong tumibay sa kanyang dibdib. Isang desisyong hindi na mababawi. Sabihin mo lang ang gagawin. Saglit na natahimik ang bantay. Pagkatapos, mabigat nitong sinabi ang mga salitang magtatakda ng kanilang kapalaran. Oras na para sa huling susi. Sa harapan nila, unti-unting nagtaas ng mga kamay ang mangkukulam. At ang buong bukirin ay nagsimulang lumubog sa anino. Ang tunay na labanan. Ngayon pa lamang magsisimula. Hindi gumalaw si Kulas. Sa gitna ng umiikot na hangin at gumagalaw na putikan, nanatili siyang nakatindig. Yakap ang kumikislap na sanggol habang ang bantay ay nakaambas sa kanyang harapan. Sa tuktok ng pilapil, dahan-dahang ibinaba ng matandang mangkukulam ang kanyang mga kamay. At kasabay nito, tumahimik ang paligid. Mas nakakatakot, mas mapanganib. Parang bago ang bagyo. Oras na para sa huling susi. Ulit ng bantay sa loob ng isipan ni Kulas. Nanuyo ang lalamunan ng antingero. Ang pagbagsak niya, mahina niyang sabi. Oo, tugon ng bantay. Ngunit hindi mo siya matatalo sa lakas lang. Unti-unting napakunot ang noo ni Kulas. Kung ganon, paano? Saglit na natahimik ang bantay. Pagkatapos ay sinabi nito ang lihim na matagal nang nakatago. May butas ang kanyang sumpa. Napatingin si Kulas sa mangkukulam. Ang matanda ay nakangisi pa rin, tila sigurado sa kanyang panalo. Anong butas? Tanong ni Kulas. At ang sagot ng bantay ay parang malamig na bakal. Takot siya sa liwanag na kusang ibinibigay. Hindi sa liwanag na inaagaw. Sa harapan nila, dahan-dahang naglakad ang mangkukulam pababa ng pilapil. Bawat hakbang ay may kasamang pag-itim ng lupa. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito, paos niyang sabi. Ibigay mo ang bata at matatapos na ang lahat. Humigpit ang yakap ni Kulas. Ngunit ngayon, may nabuo ng plano sa kanyang isipan. Mababa siyang bumulong sa bantay. Kapag sinabi kong ngayon, handa ka? Isang iglap na katahimikan. Pagkatapos, oo, biglang sumugod ang halimaw na kampon. Mas mabilis, mas mabangis. Ngunit hindi umatras si Kulas.
Sa halip, tumakbo siya pasulong, diretso, patungo sa mangkukulam. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ulol na mortal. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, sumiklab ang itim na hangin patungo kay Kulas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, itinaas ni Kulas ang sanggol at buong tapang niyang sinabi, "Ngayon, sumabog ang liwanag. Hindi marahas, hindi marumi, kundi dalisay, mainit, buhay." Ang duwending sanggol ay kumislap na parang araw sa madaling araw, diretso sa mangkukulam. Sa unang pagkakataon, napaatras ang matanda. Hindi! Napaso ang kanyang balat sa liwanag. Umatras siya, nanginginig. Hindi mo ito kayang kontrolin. Ngunit hindi umaatras si Kulas. Lumapit pa siya. Mas malapit. Mas matatag. Sa likod niya, sumugod ang bantay. Ngayon ay halos buo na ang tunay nitong anyo. Sa isang malakas na ungol. Tumalbog ito sa hangin at sumalpok sa mangkukulam. Nayanig ang buong bukirin. Napabagsak ang mangkukulam sa putikan. Sa unang pagkakataon, may takot sa kanyang mukha. Hindi pa tapos. Sigaw niya. Ngunit huli na. Ang liwanag ng bata ay bumalot sa kanyang katawan. Ang natitirang pulang tanikala sa paa ng bantay. Biglang, naputol. Crack. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagundong. Ang bantay. Tuluyan ng nagbago. Mas mataas kaysa tao. Mas mabagsik kaysa anumang hayop. Isang tunay na tagapagbantay ng liwanag. At ang tinig nito, parang kulog na gumulong sa bundok. Wakas na. Sa ilalim ng nagliliyab na liwanag, sumigaw ang mangkukulam at ang kanyang anino ay nagsimulang mabasag. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng matandang mangkukulam sa buong bukirin. Hindi na iyon ang malamig at mayabang na tinig na kanina lamang ay puno ng panlalait. Ngayon, basag na ito. Puno ng galit at takot. Hindi maaari. Ang liwanag mula sa duwending sanggol ay patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Ang itim na usok na kanina ay bumubuhos mula sa kanyang balat ay unti-unting naglalaho, parang hamog na tinamaan ng araw. Sa harap niya, ang bantay ay tuluyan ng nagbagong anyo. Hindi na ito mukhang tuta. Isa na itong dambuhalang nilalang na may balahibong kumikislap sa pilak at aninong gumagalaw sa bawat paghinga. Ang mga mata nito ay maliwanag ngunit hindi mabangis. Taglay ang bigat ng isang matandang tagapangalaga. Malaya na ito. Nanlumo ang mangkukulam habang pilit siyang gumagapang paatras sa putikan. Hindi pa. Ako. Tapos, paos niyang bulong. Ngunit ngayon, malinaw kay Kulas ang katotohanan. Humihina na ang matanda. Ang sumpang matagal nitong pinanghawakan ay unti-unti nang bumabalik sa kanya. Dahan-dahang lumapit ang bantay. Bawat hakbang nito ay may kasamang marahang pagliwanag ng lupa. Ang hangin na kanina'y malamig at mabigat ay nagsimulang uminit. Parang may matagal na kadilimang ngayon lang nasusugpo. Huminto ang bantay sa harap ng mangkukulam. Tahimik. Matatag. Matagal na itong dapat matapos. Mababa nitong sabi. Nagngalit ang matanda. Kung mawawala ako, singhal niya, isasama kita sa pagbagsak ko. Sa huling lakas niya, itinaas ng mangkukulam ang isang nanginginig na kamay. Biglang, sumiklab ang maitim na enerhiya sa kanyang palad. Diretso kay Kulas. Nanlaki ang mata ng antingero. Hindi na siya makakaiwas. Masyadong malapit. Masyadong mabilis. Ngunit bago pa tumama, biglang tumalon ang bantay.
Boom! Sinalubong nito ang atake. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog ng enerhiya sa gitna ng bukirin. Napaatras si Kulas, halos matumba habang pinoprotektahan ang sanggol sa kanyang dibdib. Pag-angat ng usok, nakatayo pa rin ang bantay. Ngunit may bahagyang sugat na ngayon sa balikat nito. Kumikislap na parang pilak ang dugong tumulo. Nanlaki ang mata ng mangkukulam. Imposible. Unti-unting tumayo ang bantay. Mas matatag, mas maliwanag. At ang tinig nito ngayon ay may kakaibang kapayapaan. Hindi na ako nakagapos. Sa isang marahang kumpas ng kanyang ulo, sumiklab ang huling bugso ng liwanag mula sa duwending sanggol. Diretso sa mangkukulam. Sumigaw ang matanda. Ang kanyang anyo ay nagsimulang mabiyak. Parang tuyong lupa na unti-unting nadudurog. Hindi pa tapos ang gabi! Huling sigaw niya. Pagkatapos, krek! Nagkapira-piraso ang kanyang anino. At sa isang iglap, naglahong parang abo sa hangin. Biglang tumahimik ang buong bukirin. Huminto ang hangin. Humupa ang dilim. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang gabi, sumilip ang buwan sa pagitan ng mga ulap. Mabagal na napaluhod si Kulas sa putikan, hinihingal. Tapos na. Sa wakas, sa harap niya, ang dambuhalang bantay ay unti-unting lumiit ang anyo hanggang sa muli itong magmistulang isang maliit na itim na aso. Ngunit ngayon, malaya na ang mga mata nito. Wala na ang pulang tanikala. Wala na ang bigat ng sumpa. Tahimik na lumapit ang tuta kay Kulas. At sa loob ng kanyang isipan, narinig niya ang huling mga salita nito. Salamat, tagapamagitan. Napangiti si Kulas. Pagod, putikan, ngunit magaan ang dibdib. Sa kanyang mga bisig, ang duwending sanggol ay mahimbing nang natutulog. At sa unang pagkakataon, wala na ang bulong sa hangin. Wakas,